Pakinggan po natin, lalo na po doon sa hindi nakasubaybay doon sa ginawang Quadcom public hearing, yung pong sabihin nating magandang mensahe, warning na rin na ginawa ni Congressman Benny Abante na siyang chairman ng Committee on Human Rights, co-chairman ng Quadcom, kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At sa aking pong tingin, naging nagbago si Duterte ng pananalita sa Quadcom hearing dahil dito sa mga sinabing ito ni Congressman Abante. Isa lang ito sa mga nagpaalaala, nagwarning at talagang tahasang sinabi na maraming paglabag sa karapatang pantao ang nakaraang gobyerno. Pakinggan po ninyo. Ng war on drugs. Kami mga kapastoran, pilit po sa inyo, sa inyong ginawa. Sabi nyo, 6 months lang, kaya nyo tapusin ang war on drugs na ito. Inabot po kayo ng 6 na taon. Hanggang ngayon, meron po tayong war on drugs. Hindi po namin nakalain, Mr. President, na sa war on drugs na yan, mamamatay ang more than 30,000, Mr. President. Hindi ko akalain na more than 7,000 na mga drug pushers ang mamamatay sa kamay ng mga kapulisan at sa kamay ng mga riding in tandem. At sinabi po ng ating ibang kapulisan, at gusto kong sabihin, hindi po lahat ng kapulisan, sapagkat ang karamihan po ng ating kapulisan mga mabuting tao at nais protektahan ang bansang ito. Pero ang ilang mga pulis pumatay po. At dito nag-testify ang ilan na mayroong reward system na inyong itinanggi nung kayo ay nag-testify under oath doon sa Senado. Ngayon po, bilang bishop po ng Bible Mode, hindi ko akalain na kinakailangan pumatay tayo na more than 30,000 people para masugpo po ang drugs sa atin. Aba, Mr. Chair, talo pa natin ang Mexico. Sapagkat ng Mexico nakita ko wala pa 10,000 namatay. Talo pa natin ng Colombia. Naging killing fields po ang Pilipinas nung panahon ninyo, nung kayo nanunungkulan. Grabe, oh. Naniniwala po kami na dapat hindi manatili ang drugs dito sa ating lipunan. Subalit, hindi po ako naniniwala na dapat tayong pumatay ng more than 30,000 people. Dahilan dito, pinatay si Kian Alejandro. Ano ang kasalanan niya? Pinatay ang isang 3-year-old na bata na nahalik ng stray bullet. Sinisermonan, napangaralan. Drug pusher. Pinatay ang 9-year-old na bata doon sa Caloocan, Mr. President, Mr. Chair. Ang kanyang bala ay nandun pa sa kanyang katawan nang siya'y nilibing. Subalit anong sabi ng funeral service? Siya po'y namatay dahil sa pneumonia. Pinatay po ang isang driver ng tricycle driver sapagkat sinakay niya ang isang drug pusher. Yung drug pusher pinatay, pero yung driver ng tricycle pinatay din. Oh, why? Mr. President. Hindi niyo po alam to. Ngayon, meron pong isa dahil sa tokhang kumatok sa isang pintuan. Hinanap ang isang taong nagngangalampilo na isang drug pusher. Hindi nakita. Pinatay. Yung pinagtanungan. Yung pilo, buhay pa. Mr. President. Oh my God. Mr. Chair. Pinagtanungan lang? At naglalago pa palagay ko ng drugs ngayon. Hindi ko po maintindihan to. Hindi ko po maunawaan kung bakit ganon. Samantalang sinuportahan kayo ng maraming pastor ng Baptist community. Ang ilang mga kapastor po nandito. At ilang mga pastor namin nanunood ngayon at pinapakinggan ang aking tinig, Mr. Chair. Ako po ay binabas araw-araw ng mga bashers ng DDS troll, ng DDS vloggers. Minumura itong taong ito. Sinisira ang aking reputasyon. Minumura po ako ng katulad ng inyong pagmumura, Mr. President. Hindi ko akalain kung bakit gagawin nila yan. Ang tanong ko, ilang boto ba ang ibinigay ng mga DDS vloggers sa inyo? Gusto kong sabihin sa inyo, I can testify on this, na libu-libong boto ang nakuha nyo sa Baptist community at hindi ako humiling
ng anumang pabor. Ayan, oh. Matindi. Malaki pala naging tulong ni Congressman Abante na chairman ng Committee on Human Rights sa Kongreso sa pagkapanalo ni Digong Duterte. Tapos binabanatan siya ng mga DDS vlogger. Ayan, pati kayo nadamay. O nakita niyo si Duterte? Nakikinig lang, nanonood lang. Hindi siya makasagot. Tapos bandang huli, nagpasalamat pa siya. Sinabi pa nga ni Chairman Abante dyan, Mr. President, Mr. Former President, magbago na tayo. May mga edad na tayo, kaunti lang ang edad mo, lamang mo sa akin. Yan ang ginawa. Ano sagot ni Duterte? Sige, magbabago na ako. O, di ba? Nakuha, nakontrol ng Kongreso ang style ni Duterte. Kinonsensya, sinermonan. Harap-harap ang sinabi na hindi tama ang ginawa mo. Dahil libo-libong buhay ang nawala sa ilalim ng iyong administrasyon. Ganyan katindi. Harap-harapan yan, ha? Kita nyo, nakaganon lang si Duterte. Oh. Nakikinig lang. Walang nakagawa nun. Hindi yung nagawa ng kahit sino. Pero ginawa ni Abante at ng Quadcom, ang Kongreso. Kung sasabihin ng iba, hiniya nila si Duterte, sige, bahala kayo kung ano sabihin. Pero tama lang yun. Na on record, harap-harapan, sinabi niya sa harap ng dating Pangulo ang maling ginawa. Tama yung kampanya, labanan ng illegal, pero huwag sanang maraming buhay ang nawala. Lalo na yun, pati tricycle driver, pati yung kinatok na may-ari ng bahay, nung wala yung hinahanap, ang kinuhang buhay ay yung pinagtanungan lang, nawala na. Ano ba yun? So, yun ho talaga. Kaya, isabi ng iba, lalo yung mga DDS dyan na talagang pasaway ang iba dyan. Binastos daw ng Kongreso si Duterte, hindi raw nirespeto. Alam mo, ang taong nirerespeto, yung karespe-respeto. Pero sa Kongreso, hindi umobra yung mga walang respeto. Dahil laging pinapalahan ng Kongreso, susunod ka sa amin. Nagpunta ka rito at meron kaming rules. Yan ang masusunod, hindi yung mga gusto mong gawin. Ayan. So, nakontrol, pinangaralan, sinermonan, sinita, at sinabihan masama ang ginawa ng nakaraang gobyerno dahil maraming buhay ang inosenteng sibilyan ang nawala. Yan po yung maganda dyan. Okay? Kaya siguro sa akin din tingin at assessment dito, napilitan si Duterte na aminin ang lahat ng responsibilidad. Inaako niya ang lahat ng kanyang pananagutan at kanyang pananagutan daw sa ating batas ang kanyang ginawa at kanyang inuutos. Kasi ang dami niyang inamin. Kung may mga inamin siya sa Senado, mas marami siyang inamin sa Kongreso. At yung pag-amin na yon, sabi niya, on record yan, hindi niya ma-i-deny, kanyang haharapin kung ano man ho ang kanyang pananagutan under Philippine law. Okay? Sabi nga niya, kahit sa ICC, pero binago na naman niya. Hindi na daw. Dito lang daw sa atin. O, di ba? Any comment, reaction? Pati mga DDS vlogger, pati mga troll, tinamaan kayo dyan. Kung hindi niyo naramdaman, hindi ko alam, baka manhid kayo. Please like, pakishare ng video ito. Dito sa aking mga channel, Mike Abby Opinions at MA Pinoy TV.